5 lesson sa negosyo na matagal bago ko natutunan. Ang negosyo parang buhay. Madalas, ang pinakamahalagang leksyon ay hindi mo matututunan kagad. Kailangan ng pagkakamali, pasensya, at panahon para maunawaan mo ito. Narito ang 5 sa mga business lessons na matagal bago ko na-realize at natutunan. Kung gusto mong malaman, panoorin mo at tapusin mo ang video ko na to. Ang unang lesson na matagal bago ko natutunan ay ang hindi palaging masipag ka lang, yayaman ka. Madaling sabihin na sipag at tiyaga lang, ayos na. Pero ang katotohanan, kung mali ang sistema o strategy mo, kahit 24/7 ka pang magtrabaho, hindi ka lalago. Ang tunay na sikreto ay leverage. Gumamit ka ng tamang tools, tamang tao, at tamang diskarte para mapabilis ang resulta. Example, may tindahan ka, pero wala kang online presence. Habang ikaw ay nag-aabang ng customer sa pwesto mo, ang iba kumikita na sa Shopee o Lazada kahit tulog pa sila. Number 2, hindi lahat ng tao kasing tapat mo. Maraming negosyante ang natututo nito. In the hard way. Sa negosyo, may mga tao na hindi nagbabayad ng utang sa'yo. May mga kapartner ka na mag-iiwan sa gitna ng project mo o magnanakaw pa ng mga idea at resource moment mo. Real talk. Trust is earned, not given. Huwag kang magtiwala agad-agad. Gumamit ka ng kontrata, yung clear agreement at boundaries para maprotektahan ang negosyo mo. Pang-3, sales at ang kita ay magkaibang bagay. Akala ng iba, malakas ang benta mo. Okay na. Pero teka, kung mataas ang gastos kaysa kita, nalulugi ka. Kung puro discount at promo, baka wala kang profit margin. Ang leksyon, alamin ang cash flow at finances mo. Hindi sapat na marunong ka lang magbenta. Kailangan marunong kang mag-manage ng pera. Kung hindi, para kang nagbubuhos ng tubig sa balding butas. Pang-4, ang yes sa lahat ay shortcut sa pagkalugi. Sa simula, gusto mo lahat ng opportunity, lahat ng customer,
lahat ng project. Pero, ang pagiging yes man ay magbibigay ng stress at magpapahina sa focus mo. Hindi lahat ng deal ay worth it. Minsan, mas marami pa ang abala kaysa kita. Real talk lang. Learn to say no. Piliin lang ang mga bagay na align sa goal mo. Gaya ng sabi ni Warren Buffett. The difference between successful people and very successful people is that a very successful people say no to almost everything. Panglima, ang tagumpay hindi biglaan. Maraming naghahangad ng overnight success. Pero ang totoo, walang shortcut sa negosyo. Ang mga negosyong mabilis lumaki ay madalas mabilis ding bumagsak. Ang sikreto, consistency at kaizen. Continuous improvement. Gawin mong habit ang magbago at mag-adapt habang tumatagal. Kahit maliit ang progreso araw-araw, malaki ang resulta sa dulo. Example, Starbucks. Nagsimula sila bilang maliit na convenience store noong 1971. Hindi sila naging global brand agad-agad. It took sa decades of refinement. Noong baguhan pa ako nagninegosyo, lahat ng kinikita ko, inire-reinvest ko sa mga bagong negosyo. Akala ko yun ay tama. Pero mali pala yun. Una, barbershop. Nagkaroon din ako ng salon, motorcycle parts and accessories. Sabay-sabay iyon habang meron pa akong restaurant. Hindi naging maganda ang epekto sa aking kalusugan. Kaya nagbawas na lang ako ng negosyo. Itinira ko na lang ang restaurant. Pero nung lumipas ang panahon, ay ganyan na naman ako na magdagdag ng tracking business. Kasabay na naman ang aking hotel. Hindi na naman naging maganda ang nangyari. Kaya nilet go ko na uli ang aking tracking business. Doon ko na-realize at unti-unti ko na nagawa mag-manage ng maayos ng aking mga negosyo. Mas naiintindihan ko na ngayon ang mga bagay na dapat nagpo-focus ako. Mas nag-focus na rin ako sa mga bagay na may control ako. Nalaman ko na rin na hindi lahat ng opportunity ay pwede kong patusin. I learned to say no to almost everything. Kaya kung nagustuhan mo ang video ko na to, paki-like and subscribe na naman ang aking channel. Ako po si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego. Sama-sama tayo sa pag-asenso at ang pagpapala ng Diyos at palaging sumainyo.